Shalom sa inyong lahat. Mapalad ang mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Mateo 5:8. Purihin ang Diyos sa oportunidad na inyong lingkod ay ibinigay niya. Salamat sa inyong imbitasyon, mga kapatid. Ito'y pangatlo. Ang sinusundan nito ay noong Mayo 21, 2022. Ang ating paksa ay ang ikatlong sermon sa pagiging katiwala na nasa aking file folder. Ayon sa Biblia, ay iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya o masayang nagbibigay sa ibang bersyon o nagbibigay ng may kagalakan, mabuting balita Biblia. Ang title ay Hilarious, boisterous ang ibig sabihin niyan, merry. Sa Tagalog ay maingay at masaya o napakasayang taga-bigay. Ano ba ang mga elemento nitong napakasayang taga-bigay? Ano ang makikita sa isang tao na mauuwi sa ganitong kalagayan ng pagbibigay na gustong-gusto ng Diyos sa langit?
Sabi ni Alan Ralph sa mga pagpapala mula sa pagbabayo, kapag nakita mo na ang pagbibigay ay nakasentro rito sa magandang salitang biyaya, aangatin ito ang buong gawa mula sa mga pamamaraan, mula sa pamimilit at katungkulan, mula sa obligasyon at legalismo lamang. Ito ang nabanggit niya ay mga karaniwang uri ng pagbibigay, mechanical, basta't inaabot, o napipilitan, o dahil sa katungkulan, naoobliga, legalistikong pagbibigay. Ibig sabihin ay para maligtas. Sabi pa niya, aangatin tayo nito yung biyaya sa na walang kaibig-ibig na kapaligiran ng isang gawaing sinisikap sa pamagitan ng pagbibigay na ipinaabot sa iba ang lahat na kaibig-ibig, maganda, mabuti, at maluwalhati. Sasabi dito ay dapat daw ang tunay na pagbibigay ay kaibig-ibig, maganda, mabuti, maluwalhati. At ang epekto nito, aangatin yung pagbibigay at yung nagbibigay kung saan nakasentro sa biyaya. Napapansin nyo mga kapatid na ang focus ng talata natin ngayon ay ang salitang biyaya. Tingnan natin yung binasa kanina. 2 Corinto 8, simula sa unang talata. Nais naming malaman ninyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ang Macedonia ay isang rehiyon at maraming mga iglesia na naitayo si Pablo sa rehiyong ito. Mapapansin nyo na sinasabi rito ay ang biyaya ay galing sa Diyos. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang background nito ay ang iglesia sa Jerusalem, kung saan ang headquarter noon ay nagkaproblema pinansyal. Ang mga Hudyong businessman na sa kapatiran ay humarap sa mahigpit na pagsubok. Kasi pag businessman ka, sa panahon yun, kinakailangan kang kasama sa mga asosasyon ng mga business people, mga Hudyo. At sila ay Kristiyano, kaya sila ay ginikipit. Kaya nangailangan sila ng tulong pinansyal. Kaya pinakiusapan si Pablo na sulatan ang mga iglesia at hingan ng tulong pinansyal. At magalak naman na ginawa ito ni Pablo sapagkat nakita niya na ito ang paraan upang ang mga hintil na nahikayat sa Macedonia ay mapalapit sa mga Hudyo na naging Kristiyano sa Jerusalem. Kaya sumulat siya. Ngayon, sinasabi ng talata na ang mga kapatid sa Macedonia ay mahihirap. Mga matinding pagsubok ng kapighatian, sinasabi dito. Ang kasaganaan ng kanilang kagalakan, ang kanilang labis na kahirapan. Yan, meron silang problema rin pinansyal. Pero, yung biyayang ng Diyos na nasa kanila, yun ang basihan ng mabibiyaya nilang pagbibigay kahit sila'y walang-wala. Mahirap man sila sa material na bagay, pera, saan daw sila mayaman? Riches of their liberality. Kahit sila'y napakahirap, pero
mayaman sila sa pagbibigay ng kung ano ang meron sila. Sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Pansinin nyo, ayon sa kakayahan. Hindi tayo hinihinga ng Diyos nang wala sa atin. Kung kakaunti ang meron sa atin, mula doon ang ating pagbibigay. Kung malaki naman ang pinagpala sa atin, malaki rin ang inaasahan. Yun ang ibig sabihin ng ayon sa kakayahan. Sabi pa, at higit pa sa kanilang makakaya. So, lumagpas dun sa kaya nila. Bakit? Mayaman kasi sila sa pagbibigay. Yun ang dahilan. Kaya, ito lang ang kaya ko, pero magbibigay pa ako. Yan ang attitude. Na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa banal. Muli, ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa panahon ng malaking pagsubok ng kahirapan, mahigpit na kakulangan ng pananalapi, ay masaya pa rin silang nagbibigay. Ang mayamang pagiging mapagbigay ay nagbunga sa pagbibigay ng higit sa makakaya nila, na kusang pagbibigay at buong pagpupumilit na pakiusap na tanggapin ang kanilang handog. Sabi nga ni Pablo, hindi nila inaasahan. Mahihirap hindi sila inaasahan. Pero nagulat sila. Ang gantong uri ng saloobin ay bunga ng biyaya ng Diyos sa puso ng tao. Kaya nga, nagpapasimula ang pagbibigay sa sarili, ang sabi ng talata, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito ang susi talaga ng kanilang pagbibigay. Sapagkat ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon, anuman ang meron sila, napakadali nilang ibigay din. Actually, higit pa sa kaya nila. Pansinin ninyo na hindi lang, ang sabi rito, hindi lang ibinigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Meron pa ikalawa, ibinigay din nila ang kanilang sarili sa kapwa. First, gave themselves to the Lord and then to us. Sa mga sulat ni Ellen White, makikita ninyo na pirming magkasama ang pagbibigay sa Diyos at pagbibigay sa kapwa. At ito ay malinaw na binabanggit sa banal na kasulatan, di ba? Na tandaan ninyo yung mga talata sa Mateo na sabi ng Panginoon, ako ay gutom, hubad, may sakit, tinulungan niyo ako. Sabi ng mga tao, kailan po namin kayo nakitang ganyan at tinulungan namin kayo. Anong sabi niya? Sapagkat ginawa ninyo ito sa maliliit, yung mga ginagawa sa kapwa, ginagawa sa Diyos. Yan ang motibo na nag-udyok sa mga taga-Macedonia. Una, ipinagkaloob nila ang kanilang sarili sa Diyos at sa mga tao. Kaya nga, lahat ng ginawa nila ay naging posible dahil sa una nilang ginawa. Dapat dito laging nagsisimula ang pagiging katiwala. Inuuna, pirmi ang Diyos. Napansin ninyo na pirming pagkabago ang offertory, yung
promotional video na nanggagaling sa General Conference ay pinili siya sabi na God first sapagkat yan ang prinsipyo ng pagbibigay. Isang napakalapit na relasyon sa Panginoong Diyos. Kapag umiibig ka sa Panginoong Hesus, magbibigay ka mula sa puso dahil siya ang unang nagbigay. Itong mga taga-Macedonia ay halimbawa sa atin ng mga pagbibigay sa pamagitan ng prinsipyo ng biyaya. Hindi yung sa pamagitan ng paraan ng sanlibutan na hinihikayat na magbigay dahil sa mailalagay ang pangalan gaya ng sa mga plake. Hindi ko malimutan yung aking karanasan. Ako ay speaker sa isang napakalaking church sa Metro Manila. Katunayan ay 2 araw worship sila sa dami ng dumadalo ron. Ay ako ang year-end speaker nila. Kaya nung matapos ko ang unang araw worship, punta ko sa anteroom, nag-Sabbath school, tapos ng Sabbath school ay second hour of worship. Pagkatapos ng Sabbath school, umakyat yung elder at saka may isa siyang kasama, sekretarya tayo. Meron kasi lamesa na natatabunan ng sheet, puting sheet. Akala ko magsasanta Sena. Yung pala nung tanggalin yung talakbong ay mga plake. Para sa yun? Well, tinawag ang 10 kaanib na may pinakamalaking ikapo ng taong yun. Walang pagpapakita, walang paligsahan, walang sino man ang pumilit sa kanila. Ano ba ang ginagawa ng iglesia lokal o ang institusyon na nagsusulong kahit pa sa isang tahimik na paraan? Kasama ba rito ang alkansya? Meron akong pinaglingkuran ng seminar, stewardship sa Pangasinan. At nagkataon na sinusulong nila rito ang alkansya. Matapos akong magsalita tungkol sa alkansya, sinabi sa akin ng district pastor na pinag-uusapan ito sa misyon. Isang layman, nakaanib ng komite ng misyon, ang tumutol at ang katwiran niya ay katulad ng sinasabi ko dito. Kasi 18 years ago nag-seminar ako sa kanilang church at natandaan niya ang prinsipyo ng tamang pagbibigay. Pero pinakinggan ba siya ng misyon? Nakakalungkot. Ang sagot ay hindi. Nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. Pinili ni Jesus na isuko ang kahayagan ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian at kunin ang lahat ng kahabag-habag na karukhaan ng isang alipin. Dito ay meron tayong dakilang halimbawa. Ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ginawa niya ito para maging napakayaman natin. Saan tayo mayaman? Mayaman sa kanyang biyaya. Hindi mayaman sa pera. Pagkamat pwede rin yung gawin yun. Pero ano bang mas mabuting kayamanan? Pera o biyaya? Mayaman sa kanyang pag-ibig, sa tamang relasyon sa Diyos, sa banal na Espiritu,
sa mga pangako, sa kapangyarihan. Ang tamang pasihan ng pagbibigay. Pinayaman niya ang tao sa lahat ng mga ito, hindi sa pera. Katulad na nakita natin, mahirap ang mga taga-Macedonia. Upang tayo'y makapagbigay ayon sa ating kakayahan at kung minsan ay higit pa sa makakaya. Yun, dun mayaman ang mga taga-Macedonia. Mayaman sila sa biyaya ng Diyos. Kaya pala nagawa nila ang nabasa natin kanina. Merong tatlong radikal na pakahulugan itong ating pinag-aaralan. Una, may karapatan ng Diyos sa anuman at kailanman niya gusto. Nakita ba natin ito? Meron siyang karapatan sa lahat ng bagay. At kailanman niya gusto. Kaya, lahat, dahil may karapatan ang may-ari at tayo bilang katiwala ay meron lang responsibilidad. Yung may-ari, nasa kanya lahat ng karapatan. Tayo, nakatiwala, nasa atin naman ang mga pananagutan sa mga pinahahawak sa atin ng may-ari. Yan ang unang isipan. Kung talagang naniniwala akong ang Diyos ang may-ari ng lahat, kapag nawala ko ang anumang pag-aari sa anumang dahilan, maaaring sumigaw ang aking emosyon, pero ang aking isip at espiritu ay wala kadududang sa karapatan ng Diyos na kunin ang gusto niya. Merong akong nabasang istorya. Merong farmer na nagtanim ng mais at ang kanyang mga katabing farm ay nagtanim din ng mais. Kaya sapagkat magkakadikit ang kanilang mga lupa, ay makikita mo na parang iisang cornfield yan. Talagang napakalawak. Lawak-lawak ng cornfield. Itong mga nakapalibot sa kanya ay hindi mga Adventista. Siya ay Adventista. Ngayon, dumating ang araw ng Sabat. Mag-aani na sila. Maaani na yung mga mais. Dumating ang araw ng Sabat, dumilim. Hindi dahil mayroong bagyo, kung hindi nagdatingan ang mga locust. Labasan yung mga farmer. At sabi na, tayo na. Punta tayo sa bukid at ating asikasuhin yung magagawa natin. Sabi niya, hindi, araw ng Sabat ngayon, araw ng kapahingahan. Sabi niya yan. Mauubos ang iyong tanim. Hindi, sabi niya gano'n. Di, punta siya sa church. Bumaba na ang mga tipaklong, mga locust at kinain ang lahat ng mais kasama ng kanyang mais. Meron akong nabasa na iba naman eh. Ang kinain lang na mais ay yung nakapalibot sa kanya, yung kanya hindi kinain ng mais. Pero ito, kinain pati yung kanya. Di kinabukasan, punta sa field, walang natira. Sabi ng mga ano na ang kapangyarihan ng Diyos mo? Nawala ka ng mais. Ayan. Sabi naman niya, kanino ba yung mais? Hindi ba yan ay sa Diyos? Kanino ba yung mga locust? Hindi ba yan ay sa Diyos? Kung gustong pakanin ng Diyos ang mga locust sa pamagitan ng mais na kanya, bakit ako tututol? Yon ang sinasabi rito.
maaaring sumigaw ang aking emosyon, pero ang aking isip at espiritu ay walang kaduda-duda sa karapatan ng Diyos na kunin ang gusto niya. Ang aking kapasyahang magbigay ay hindi lamang espiritual na kapasyahan, kundi bawat kapasyahang gumastos ay isang espiritual na kapasyahan din. Ito ang second thought na revolutionary, radical. Kuminsan, ang ating pagbibigay, siyempre, madali nating maintindihan yan na spiritual yan. Kahit offering, kahit pa sa pagtulong sa kapwa, spiritual yan. Pero pansinin nyo, bawat kapasyahang gumastos ay isang spiritual na kapasyahan din. Bakit? Kasi hindi atin ang ginagastos natin. Bilang katiwala, malawak ang aking kapasyahan, pero nananagot pa rin ako sa may-ari. Balang araw, pananagutan ko kung paano ko ginamit ang kanyang pag-aari. Kaya nga, mga kapatid, ang buhay niya ito ay panahon ng pagsubok. Probationary ang tawag niya. Sinusubukan tayo sa personal na paggamit ng mga material na bagay. Marahil, matapos ang mga pagdiriin tungkol dito, ay hindi natin ito malilimutan. Ikatlong implikasyon, hindi mo mapepeke ang pagiging katiwala. Ang paggastos mo ang maglilitaw ng tunay mong paniwala tungkol sa pagiging katiwala. Ang iyong mga miting, prioridad, paninindigan, relasyon, at kahit pa ng paggamit mo ng oras. Ang isang di pa natatagalang Kristiyano ay maaaring ipeke ang panalangin, pag-aaral ng Biblia, pangangaral, pagsimba, at patuloy. Pero hindi niya mapepeke ang inilalantad ng kanyang paggastos. Mahabang panahon na ako ay naghahanap ng mapapanood sa telebisyon. Napunta ako sa TV program ni Janice de Belen. Ito ay, ang title niya, Spoon. Ay yung bang may mga ini-interview siya, cooking ang ito eh. Pero may ini-interview siya ng mga kilalang tao at ang guest niya ng panahon ito ay si Princess Punsalan. Kung narinig yun na ito, siya ay dating artista. At sa usapan, binanggit ni Princess Punsalan ang tinuro sa kanya ng kanyang ina kung paano na alamin ang karakter ng tao. Paano malalaman ang karakter ng tao? Paano na i-reveal ang karakter ng tao? Meron tatlo, sabi raw ng nanay niya. Una, bantayan mo ang tao pag naglalaro. Yan. Halimbawa, basketball. Pag naglaro ng basketball, lilitaw ang tamang ugali. Nandyan yung swapang, kanya lang ang bola. Mayroon diyang mainitan ng ulo. Maiksi ang madaling magalit, ibig sabihin. Ganyan. Sa paglalaro, kahit na anong uri ng laro, halimbawa social night, mga kabataan, ang mga kabataan dapat panoorin yung mga naglalaro sapagkat pag naglalaro ka, ay relax na relax ka eh. Hindi mo mapepek ang iyong karakter. Lalabas at lalabas ang karakter. Yan. So, character is revealed while playing. Ikalawa, ang karakter daw ay makikita sa pagkain. Panoorin mo pag kumakain. Sa mga potluck, tingnan mo kung paano. May makikita ka dyan. Hindi aalintinahin kung maraming kakain at kukunti lang. Minsan ganyan eh.
pagka sa potluck, hindi naasahan na biglang dagsa. Ang daming tao, pero kukonti ang pagkain. Hindi alintana yan. Kukuha siya ng dami ng gusto niya. Karakter, napakikita. At ang ikatlo, sabi ni Janis de Belen, ay ang checkbook. Ibig sabihin, yung paggastos. Ang paggastos nagpapakita ng karakter ng tao. Lalong-lalo na ang paggastos ay pirming para sa sarili. Sapagkat kung mayroong pagnanais, sabi sa 2 Corinthians 8, sapagkat kung mayroong pagnanais, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay at hindi ayon sa hindi tinataglay. Nandun pa rin yung proportionate giving according to what you have. Hindi ka hihingan ng hindi ayon sa iyong hawak. Tandaan natin ito. Ito ang prinsipyo ng tamang pagbibigay ayon sa Diyos. At makikita natin ito sa tithe. Bakit? Proportionate giving ang tithe. Pag lumaki ang kita mo, 10%. Pag lumitang kita mo, 10% pa rin. Pantayan, 10%. Pero siyempre, pag malaki ang kita, malaking 10%. Pag malit ang kita, mas malit yung 10%. Pero proportionate giving yan. Ang malaking problema ay hindi ito, ang prinsipyong ito ay hindi ina-apply sa offering. Ang offering, kaya na lang ang may bigay. Hindi po. Malinaw sa kasulatan na ang pagbibigay ay ayon sa tinataglay. Ang isyong pinag-uusapan sa mga talata ng 2 Corinthians ay hindi tithe. Ito ay offering. Tulong sa church. Ayon sa taglay, ayon sa hawak, ayon sa pagpapala, ayon sa biyaya ng Diyos, doon ka magbibigay. Ang naghahasik ng bahagya, patuloy sa Korinto, ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. The same principle. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, cheerful giver. Ayan na ang ating title. No? Ano ang basihan? Ang karaniwang nagbabasa ng talatang ito ay ang inidiin ay yung ipinasya ng kanyang puso. Yun ang kapasyahan ng puso ko eh. Hindi po. Ang kapasyahan ng iyong puso ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tinatanggap mo ng masaya yung kalooban ng Diyos. Masaya kang magbibigay base sa gusto ng Diyos. Yun ang kapasyahan mo. Hindi yung kapasyahan mo na hindi ayon sa gusto ng Diyos. Kaya nasa saloobin lang ang lahat ng mga ito. Attitude. Ang sabi rito, sumigi ka at gawin ang nadaramong pangunguna ng Diyos sa iyo. Kasi yun, yung nadaramong pangunguna ng Diyos sa iyo, hindi yung basta nadadara mo, yung naiisip mo, yung nadadara mo, kapasyahan mo, hindi. Dahil sa pinagpala kaniya ng sagana, magbigay ka ayon sa ninanais ng puso mo. Isakatuparan mo ang iyong pangako. Huwag gawin ito na laban sa kalooban. Ang ibig sabihin ng salita ay mula sa lungkot, dalamhati, pait sa isip at espiritu. Huwag magbigay na atubili na parang ikinalulungkot ang pagkawala dahil ibinigay mo. Iniibig, nasa saloobin lang ang lahat na ito. Iniibig ng Diyos ang masayahing nagbibigay.
ang pagkakasalin sa Ingles ng salitang sayahin, yung original, hilaros, ay hilarious sa Ingles. Napakasaya. Kaya nga ang title natin ay Hilarious Giver. Sapagkat yung cheerful sa original language ay hilarious. Iniibig ng Diyos ang napakasayang tagapagbigay. Gusto niya na ang ating pagbibigay ay mula sa pusong masayahin, nagagala, maliksi, handang gawin ang anuman. Yung anuman na yun, alalahanin natin, ayon sa konteksto, ay ayon sa pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Gusto niya tayong maging responsableng tagabigay mula sa pusong umaapaw sa biyaya ng Diyos. Ang pagbibigay ay mabuti sa puso. It is good for the heart. Alam ko nararanasan yan na kuminsan magbibigay kayo na ang pakiramdam nyo sapagkat nakapagbigay kayo, nakatulong kayo sa kapwa, ay ang saya. Ang saya na hindi mababayaran ng anumang pera. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumasagana sa bawat mabuting gawa. Narito yung principle na katiwalang manggagawa. Yan ang bunga ng biyaya. Yan ang dahilan kung bakit na binibigyan tayo ng biyaya. At pinapalaki ang biyaya sa atin upang palaki rin ng palaki ang biyayang ipagkakaloob natin sa loob ng iglesia at sa ating kapwa. Siyang nagbibigay ay magparami ng inyong binhi. Ang Diyos, sabi dito, ang Diyos na nagbibigay, magpaparami ng binhi upang ihasik at magpaparami ng kanyang mga bunga ng inyong pagiging matuwid na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob. Sa pamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Ito pa ang bunga niyan. Dahilan sa pagpapala na binabagay sa atin ay hindi lang tayo nagagalak, kundi nagkakaroon tayo ng pusong nagpapasalamat sa Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos sa mga tagabigay ng biyaya? Hindi tayo pinagpapala ng Diyos upang dagdagan ang ating kasakiman. Ano ibig sabihin ito? Yung bang pinararami niya ang hawak-hawak mo, marami siyang binibigay. Pero patuloy ka kung magbigay ay maliit. Lumilitaw yung kasakiman. Ginawa niya ito upang maluwalhati ang kanyang pangalan at nang mangyari ang walang hanggan niyang panukala. Dapat sa ating pagbibigay, gaano mang kalakihan, ang Diyos ang naluluwalhati. Kataliwas sa nangyayari. Nagbibigay tayo, malaki. Yung mga nagbibigay ng napakalaking donasyon. Tapos sino ang naluluwalhati? Sino ang pinapupurihan? Yung nag-aabot ng pera, hindi yung pinanggalingan ng pera para na siya ay makapag-abot. Kaya nakapagtataka punta tayo sa ating mga ospital. Makikita natin na yung kwarto, this room was furnished by so and so and so. Saan ba nanggaling yung pinambili niya ng furnishing ng kwarto? Pero bakit siya ang pinapupurihan? Bakit hindi ang Diyos? Kadalasan, sa kanyang nakasasapat na karunungan, gumagawa siya upang matupad ang kanyang hangarin sa ating buhay. Masaganang pinagpapala tayo ng Diyos upang
masagana nating pagpalain ang iba. Kasi ninyo na nauuwi sa iba, hindi sinasarili. Sapagkat, kagaya ng nabanggit ko kanina, ang ginagawa natin sa iba ay ginagawa natin sa Kanya. At yun ay tinatanggap niya na pagwalhati natin sa Kanya. Nais niya ang ating pagbibigay ay maging pagpapala, isang daan ng pagpapalitaw ng pasasalamat sa Diyos. Matindi ito. Paano tayo magpasalamat sa Diyos? Hindi lang sa salita tayo nagpapasalamat sa Diyos sa ating panalangin. Pero ang pinakamatinding pasasalamat natin sa Diyos ay ang pagbibigay ng pagpapala sa ating kapwa. Kinukuha niya ang mahandog mo at ginagamit ito upang ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na maluwalhati. Makikita ng tao ang regalo mo at mag-aalay sila ng pasasalamat sa Diyos. Ang mga tumatanggap ay pinapupurihan ang Diyos at idinadalahin ka. Ang regalo mo'y mauulit sa buhay ng mga tao. Isang prominenteng negosyanteng Kristiyano ay nagpatotoo kung paano siya lumapit kay Kristo. Ito'y sa panahon ng malaking depresyon, yung pagbagsak ng ekonomiya noong 1929 sa Amerika. Merong isang misyonerong sinasabi ang pangangailangan sa bukirin at nanawagan para sa pagbibigay para may pagpatuloy ang gawain sa kalagitnaan ng matinding kahirapan, yung ang depression. Lumikom sila ng handog ng gabing yon. Nakaupo sa kapulungan ang batang mananampalatayang ito sa ating kwento at alam niyang meron lang siyang isang pilak na dolyar. Yun lamang ang pera niya. Sinabi niya na naramdaman niya sa sandaling yon ang hatak ng banal na espiritu na mag-ambag sa malaking pangangailangan. Isang pilak na dolyar lang ang meron siya. Sinabi niya sa mga kababahian na sa kapulungan, inilabas ko ang dolyar na yon at ibinigay ang lahat kay Hesukristo. Umaasa sa Diyos na ibibigay ang aking pangangailangan. Parang yung sa babaeng balo sa templo, na nagbigay ng 2 kusig. Kaya lang sa kanya mas malaki. Tapos, ay sinabi niya kung paano pinagpala siya ng Diyos sa mga taon. Ngayon narating niya ang lugar ng katanyagan, kapangyarihan, at kayamanan. Marami na siyang property. Ganun siya pinagpala ng Diyos. Habang nakatayo siya doon, nagsalita ang isang babae at sinabi niya, hinahamon kitang gawin mo ulit iyon. Magagawa kaya niya na ang lahat ng hawak niya ngayon ay ibigay sa Diyos gaya ng kaisa-isang dolyar niya. Ganon-ganon ang tinatawagan tayo ng Diyos na gawin. Ginawa niya tayong napakayaman upang maging mga pulubing muli sa pamagitan ng pagpapayaman ng iba. Ano? Paano ito? Isipin ng mayamang batang pinuno. Hindi kinakailangang aktual na gawin. Di ba? Merong batang pumunta sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ipagbili mo ang iyong mayaman at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung kabataang ito sapagkat sabi ng Biblia, napakayaman niya. Lahat pa tayo ay hinihinga ng ganito? Hindi. Hindi. Bakit? Kapag ibinigay natin ang lahat-lahat ng meron tayo, ano na ang katayo natin? Hindi na tayo katiwala. Wala na tayong hawak-hawak bilang katiwala. Kaya sabihin nyo, papalitan ng Panginoon.
Oo, papalitan yan. Pero it will take time. Hindi naman nagbigay ka ng 1,000,000, ipapadalan ka ng Panginoon kara-kara ng 1,000,000 o higit pa. Hindi. Kaya, yung sinabi ng Panginoon sa kapataang ito ay hindi naman para sa lahat sa atin. Para sa Kanya yun, sapagkat kinakailangang ma-expose ang tunay niyang damdamin. Ano talaga ang kahulugan ng hinihingi sa atin na ibigay ang lahat sa atin? Hindi aktwal. Ang kailangan lamang ay meron tayong isang desisyon na kung kakailanganin, kung hihingin, ay handa tayong ibigay lahat. Yun ang kinakailangan. Kapag may desisyon tayong ganun, na handang ipagkaloob lahat kapag kakailanganin, para na natin ginawa yan. Ang kulang na lang ay yung aktwal na pagbibigay. Pagamat nakabasa ako ng isang multi-millionaire na pinamigay lahat. Lahat. Yung mga asset niya, pinagbili niya. Mga eroplano, mga sasakyang magara, kanyang mga mansyon. Pinagbili niya lahat at pinamigay. Pwedeng gawin yun kung ikaw ay nauudyo ka ng banal na espiritu. Pero magagawa mo lang yan kung sa umpisa pa lang ay meron kang attitude na kung kakailanganin, handa kang ibigay ang lahat. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat. Tayo ay mga katiwala niya. Pagpalain kanawa ng Panginoon sa Espiritu gaya ng pagpapala niya sa iyo sa pananalapi. Meron akong nabasang talinghaga ng ₱1. Isang daaning piso at ₱1 barya ang nag-uusap isang araw. Ikwinento nila kung saan sila nakarating. Sinabi nung ₱100 na kagagaling lang niya sa isang napakatuling paglalakbay. Nanggaling siya sa pasugalan at sinihan. Nanggaling siya sa PBA at bumili ng hotdog at inumin. Ibinigay siya sa loto at sa nagtitinda ng droga. Ang sabi niya, ang buhay ko'y puno ng maaksayang paglalakbay. Tumugon ang piso at sinabi niya, nakayayamot ang naging buhay ko. Bakit? Wala na itong ginawa kundi magpalipat-lipat mula sa isang iglesia tungo sa isa pa. Nasaan kung naintindihan niyo ang parable. Hindi kinakailangan ng Diyos ang ating handog. Hindi natin siya mapayayaman sa ating mga kaloob. Gayunman, pinahihintulutan tayo ng Diyos na ipakita ang ating pagpapahalaga sa kanyang mga kaawaan sa pamagitan ng may sakripisyong pagsisikap na maiabot ito sa iba. Ito lang ang paraan na maaaring ipakita natin ang ating pasasalamat at pag-ibig sa Diyos. Wala na siyang inaasahang ibang paraan. Councils on Stewardship. Napakasayang tagabigay. Ang tanong ay, ikaw ba ito? Ang dalangin ko ay marating natin ang katayuan bilang mga katiwala ng Diyos na sa lahat ng ating pagbibigay sa iglesia at sa kapwa ay makikita tayong napakasayang nakapagbigay. Amen. Our closing song is Come Thou Fount of Every Blessing. Praise
with joy and love. If I raise my Ebenezer, eager by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me with a stranger, wandering from the fold of God. Jesus rescued me from danger, leaves their boast His precious blood. Oh, to grace, how great the debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind me closer still to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. tayo po'y manalangin. Panginoon, kung umagay, ipadama ninyo ang wagas na pag-ibig at sa buong buhay ninyo'y may galak ang inyong awit. At ang inyong kahirapan ay palitan niya ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa mga lingkod mo, O Diyos, ang dakila mong gawain at sa sunod nilang lahi, ipanaba ang gayon din. Panginoong Diyos, sila naway pagpalain. Magtagumpay nawa sila sa anumang kanilang gawain. Magtagumpay nawa sila. Amen.